Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isa din sa mga request sa ating guys. Matagal na tong request kung paano raw gumawa ng maternity dress. Ayan, sa paggawa ng maternity dress, meron lang tayong mga kailangang sukat. Ang mga kailangan lang natin kunin ang shoulder, ang bust line, ang sleeve length kung may sleeve, kung wala, okay lang. Tapos yung full length niya, kung gustong saktong haba ng ating tatahian. Ayan, sa pagsukat, ganito lang guys. Ilalagay nyo lang yung dulo ng tape measure dito hanggang sa dulo ng ating balikat. Ayan. Tapos sa bust line, dito naman, sukat lang natin ng ganyan, ng sakto, doon sa pinaka mismong ibabaw ng dibdib, tulos ng dibdib. Ayan, hindi siya maluwag, hindi masikip. Tapos, yung ating sleeve length. Ayan, sleeve length, ayan. Kung hanggang saan yung gusto. Tapos, yung kanyang full length, magmumula yung sukat natin dito sa gilid ng ating leeg, pababa, hanggang sa, padadaanin natin yan dito sa dibdib, hanggang sa saktong haba na gusto nating gawin. Ayan. Turo ko sa inyo ngayon kung paano siyang i-pattern. Nasa kakasya siya sa size ko. Gagawin kong pattern ay kasya sa small to medium. Tara guys. Ang sukat na ating gagawin ay kasya sa small to medium. Ito ang nakikita ba? Ang shoulder, ang bust line, sleeve length kung may length, at full length. Ayan, 4 lang. Ito, i-divide natin ito sa 2. Magiging 7. Ang shoulder. Ang bust line, i-divide natin sa 4. Magiging 8 and 1/2. Ayan, yan lang yung kailangan natin i-divide. Ngayon, sa base ng ating pattern, ayan, dito pantay ang ating angular or eskwala. Magguhit lang tayo. Kunin natin dyan yung kalahati ng shoulder natin. Ayan. Kalahati ng shoulder, mag-mark tayo. Then dito, sa pinaka neckline niya, magpasok tayo ng 3 and 1/2 or 4 inches para sa neckline. Ito, 4 inches ang aking ipinasok. Diyan sa pinasok natin 4 inches, mag-angat tayo ng 1. Dito sa pagpasok natin dito, depende yan sa gusto nyong luwag ng magiging neckline nyo. Ayan, dito sa inangat natin 1 inches, i-connect natin dito sa shoulder natin. After nyan, magbaba tayo dito. Ibaba natin sa 1/4 ng ating bust line. Magmark tayo sa 1/4. Ayan, 8 and 1/2. Then, angat natin sa 1/2 inches. Dito tayo line papasok sa inangat nating 1/2 inches. 1/4 ng ating bust line, tas angat ng 1/2. Tapos magguhit tayo. Dito sa guhit natin, sukatin ng ating 1/4 ng ating bust line na 8 and 1/2. Dito nasa sa inyo, kung gusto nyo na medyo maluwag, maglagay kayo ng allowance. Ito, isasakto ko lang siya sa 34 inches. Hindi na ako maglalagay ng allowance na. Lalagay ko dyan mamaya, sewing allowance. Then, magpasok tayo ng 2 inches, mark. Yung 2 inches, i-connect natin yan dito sa shoulder. Etong unang ginagawa natin ay para sa back. Ayan, after nyan, magka-curve tayo dito sa ating armhole. I-curve lang natin yan pa-connect dito sa dito sa ating ginawang guhit sa bust line. Curve lang natin ng ganyan. Pati itong neckline natin sa back, i-curve lang natin.
Kung halimbawa gusto niyo ng medyo maliit ang neckline, kailangan niyo lang maglagay ng opening sa harap or likod na bibiyakan natin para magkaroon siya ng opening or kawit. Kasi kung medyo maliit ang neckline, hindi kakasya yung ulo. Ngayon mula dito sa ating bust line na ginuhit, magbaba lang tayo ng mga 5 and 1/2 or 5 inches. 5 inches lang. Bubuhitan natin yan ng diretso lang pababa hanggang sa 5. Ayun, after natin yan makonect dyan pababa, i-diretso na natin yung guhit. Dito 5, diba? 5 din dito. Ayan, 5, 5. Kung halimbawa mas malaki yung ating gagawin, mag-adjust lang tayo ng tig half inches. Halimbawa large, half inches. XL half inches. Kaya kung XL mga 1 inches. Tapos 2X mga 1 and 1/2. Mula dito guys, mula sa bust line pababa. Kung ito 5, kung large magiging 5 and 1/2. Kung XL magiging 6. Kung 2X magiging 6 and 1/2. Kung 3X magiging 7. Ayun, okay na itong ating back. Ngayon gagawin natin yung front. Ayan, dito sa ating front, magbababa lang tayo dito ng 1 inches. Doon sa dulo ng ating shoulder, ibaba natin ng 1 inch. Ayan. Tapos, kung hanggang saan, yan, hanggang dito, i-connect natin itong, ano ba to? Itong ating dulo ng neckline. Yung pinasok natin na 3 and 1/2. I-connect natin yan sa binaba nating 1 inch. Ayan, hanggang dito yung ating shoulder ng front. Tinapat natin yung ating angular dito para makuha natin yung sa front. Yung sa back, ganun din. Kung hanggang saan niya, itapat natin yung dulo niyan para makuha natin yung dulo naman sa front. Ayan, ito siya. Mula dito sa ating gitna, itong pinaka center fold kasi ito. Ayan, magbababa tayo dito ng mga, kung gusto natin medyo malalim, ayan, mga 4. Pero yung katamtaman lang, mga 3 and 1/2. Okay na yan. 3 and 1/2. Ika-curve lang natin ng pabila. Ayan, after nyan, magpasok tayo mula dito sa pinaka, kung saan tayo nagmula yung pa-curve na niya. Pasok lang natin ng 3/4 inch. Ayan, dito sa 3/4 inch, i-connect natin yan dito sa shoulder, papunta dyan, papunta dito. Ayan, eto na, pareha lang ang sukat natin ng dito sa baba, sa front at back. Ito lang ang ating front. Etong may kulay green. Ito ang back natin. Itong una nating ginawa. Ito yung front. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo, kortihan nyo ng parang pa-square dito. Ayan, pabilog. Gusto nyo pa-B, pwede rin. Ngayon gagawin natin yung sleeve niya. Ayan, dito gagawa tayo ng pattern ng sleeve. Ang sleeve, ito gawa tayo ng base ng ating pattern. Basic sleeve lang to guys, basic lang. Ibaba natin sa 7 and 1/2. Ito guys, 1/4 ng dapat to, 1/4 ng bust line. Kaya lang sakto kasi yung bust line na ginawa natin dito. Kumbaga ito na yung sakto. Magbawas lang tayo ng 1 inch dyan. Ito naman lang to, estimate. Hindi pa talaga dyan. Kasi magpapasok tayo dito sa 1/4 naman ng ating bust line. Kalahati ng 1/4 ay
ano ba, 4 and 1 half minus 1, bali 3 and 1 half, ito siya. Tapos yung 1/4 ng ating bus line minus 1. Bakit tayo nagma-minus 1? Kasi itong ganitong paraan guys, pang may allowance siya. Ngayon pag hindi tayo mag-allowance or magpipit sakto, magma-minus tayo doon sa 1/4 niya. Ayan, yung kalahati nito guys, mag-mark lang tayo. Then 1/4 dito sa baba or sa paloob. Tapos half inch, 3/4 inch. Ayan lang guys yung alam ko na ano. Basic lang itong ating dinuduro sa inyo. Madaling paraan. Ayan, i-connect natin yung 1/4 papunta sa 1/2, papunta sa 3/4, hanggang sa dito na tayo. Ayan, ayan na yung kurba ng ating sleeve. Ngayon, yung full length natin, 6 inches. Ayan, 6 inches. Tapos lang natin dito. Sa small to medium, mga 11 lang. 11 ang arm ko. Ito, 11. Yung kalahati ng 11, 5 and 1/2. Then, connect. Ayan na. Ayan na yung ating magiging sleeve. Dito mag-allowance lang tayo ng mga half inch. Ayan, sa gilid half inch. Dito sa mga gilid niya, kahit 1/4 lang or 3/8. Dito sa shoulder, half inch. Dito sa baba, kahit ano lang, 3/8 lang din. Or half inch pwede lang. Depende sa pakain nyo sa tahi. Tapos dito, 3/8 or 1/4 inch. Yung pakurba na yan. Dito center fold. Dito mag half inch tayo. Ganun din dito sa armhole. Sa armhole kasi itong sleeve wrist na yan. Depende yan kung magtutupi tayo, mag-additional dagdag tayo. Dito magbabayas lang ako. Ngayon pwede na natin siyang tabasin. Dito guys, dahil meron tayong skirt, itong ating full length, babawas lang natin ito kung gaano kahaba itong ginawa nating pattern para sa pang-itaas. Ayan, magmumula lang yung sukat natin dito sa ating shoulder. Papunta dito yan sa dulo ng ating pattern sa baba. Kung hanggang saan 13, ayan. Minus natin dito sa ating full length na 40, ayan. 40 minus 13, ayan, 27. 27 na lang yung haba nung gagamitin natin para sa skirt. Tapos ito, susukatin din natin to. Dahil ang kailangan nating skirt ay, ang gagawin natin ay bias cut, yung semicircle. Kung ilang inches to, ayan, 8 and 1/2, yan yung 1/4. 8 and 1/2, 1/4 lang ng ating body. Ito ang haba, 27. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ika-cut yung ating skirt. Ang gagamitin nating tela ay ano bang tawag dito? Ang gagamitin nating tela ay Georgette. Ayan. Una natin munang tatabasin kung tayo ay gagawa yung kanyang skirt. Kasi yun yung pinakamalaking part ng ating dress. Ang gagamitin natin ito ngayon, pabayas cut ang ating kailangan. Mula sa dulo ng ating tela, ito, magsukat tayo ng mga 11 and 1/2 inches. Halimbawa, ito yung dulo. Magsukat tayo ng 11 and 1/2 inches, ayan, plus yung ating kinumpute kanina na minus natin dito sa full length yung body natin sa haba ng body. Ang natira ay 27 mula dyan sa 11 and 1/2. Mag-add tayo ng 27
plus sewing allowance 1 inches. Ayan, itupi natin yan dyan. Tiniklop ko siya kung saan yung 11 1/2 plus 28 inches sa ating full length na natira. Ayan, tinipi ko siya dito sa pinaka-length ng tela, yung yarda. Tsaka natin siya itutupi ng pa-triangle dito, guys. Ito yung dulo sa tupi na niya, kung saan natin tiniklop. Ilatag lang natin yan. Ganyan. Tapos, itong ating pinagtaklob, siya yung i-connect or ipapatong natin dito para maging triangle yung ating tela. Pantay na dyan, okay na yan. Dito na tayo sa pinakataas. Magmamarking muna tayo. Mula dito sa taas, magbaba tayo ng sukat na 11 1/2. Ayan, dito sa matulis, magsimula ang sukat natin pababa dito ng 11 1/2. Mag-ano tayo magtatansya tayo. Kukunin natin yung 1/4 ng ating bust line kanina. 8 1/2. Ayan. Kung saan yung 8 1/2, sukatin natin. O yan. Dito yung sinukat natin, binaba natin Disregard na natin yan. Kumbaga, yan na yung magiging guide natin para pantay yung ating gagawing circle. Ayan, 11 1/2, 11 1/2 dito. Ngayon, kukunin natin dito yung 8 1/2. Ito yung 1/4 ng ating bust or body. Kung hanggang saan yan, ayan. Dito magmamark ako kung ilang inches to. Mula doon sa 11 1/2, ayan 1 inches. 1 inches din dito. 11 1/2 na mayroon tayong pasobra. Palagay na natin na 1/4 lang. Mula doon sa 8 1/2, pa ganyan na may sobra lang siyang 1/4. Para mayroon tayong sewing allowance. Kasi isa lang ang magiging dugtong natin dito sa skirt. Kung ilang yarda to, kung ilang inches to, di ba 11 1/2 plus 1. Ito. Ayan. Dapat kung ilang inches yan, mula dun sa dulo, ay naku, ilapit natin. Putulin mo na nga dun. Ayan, ilapit ko para makita nyo. Kung ilang inches dito mula sa matulis, papunta doon sa nasukatan natin ng 8 1/2. Ganun din yung imamark natin dito. Sa papunta pa ganun. Ayan, magmamark tayo pa ganun. Ayan, papakonek yan dyan. Ayan, pag nakuha na natin ito, linawan lang natin guys, kasi baka hindi nyo. Ayan, sana malinaw na. Ayan, medyo meron na siya. Straight uli natin. Tsaka natin kukunin, magmumula dito sa ginuhit na natin yung 27 inches na haba. Ayan, 27 inches. Usag natin kung hanggang saan lang yung guhit, doon magmula ang ating 27 inches. Hanggang sa gilid. Ayan. Tsaka natin magka-curve tayo gamit ang ating hip curve. Tsaka tayo magka-curve or magko-connect ng line. Kukunik-connect natin yan ng slight curve. Ayan, nakuha na natin yung haba, yung sakto sukat ng bewa. Ngayon, ikakat na natin siya. Ayan, ito na siya. Gugupitin ko na. Sakto na sa guhit kasi nilagyan na natin siya ng 1 inches na sewing allowance para na yun sa kabilaan ng lalayan at ng latungan sa body niya. Ayan, ito na siya. Ngayon, pwede na nating tabasin naman yung body. Ngayon, ito yung ating dulo ng pinagtabas ng skirt. Doon tayo tatabas para naman sa body niya.
Magkakaroon lang tayo ng center fold. Ito. Kasi yung ating pattern is 1/4 lang ng ating body. Mag-center fold tayo dito. Itong ating ginawang pattern, guys, mag-a-adjust lang ako. Optional to, guys. Kung gusto niyo ng ano, wala namang problema kung medyo i-adjust natin ito sa neckline. Kasi pinasok ko kanina dito ay 3 or 4 inches. Babawasan ko pa siya ng 1/2 inch. Ayan, 1/2 inch pati dito sa front. Magbabawas ako ng 1/2 inch. Magiging ganyan siya. Pati itong front ay i-connect na natin sa ibabawas ko. Kasi hindi na ako maglalagay ng opening. Diretso ano na siya. Parang t-shirt na kasya yung ulo natin. Ayan. Ito na siya. Meron na siyang center fold. Ipapatong lang natin yung ating pattern. Ayan. Paganyan. Una natin kunin yung ating front. Putulin mo nga dun sa ano. Patong natin yung ating pattern. Una natin kunin ang back. Sa back, guys, sakto na tong ating pattern. May allowance na rin siya. Hindi na tayo mag-adjust. Babakat na lang natin siya. Para makuha natin yung sakto. Ito na yung ating back. Ngayon gawin naman natin yung front. Dito sa front, kailangan naman natin i-trace yung part lang ng front. Ayan, ito siya. Iyan ang center fold. Dapat iyan ang nakatapat sa tupi. Tapos mag-trace tayo. Itong mga guhit natin na front, itong kulay green. Yan, iniba ko yung kulay para huwag malito. I-trace lang natin yan. Tapos yung ditong in-adjust ko. Doon ko na susundin yung guhit. Doon ko na i-connect. Tapos yung shoulder. Tapos yung armhole. Kung hanggang saan yung guhit natin sa armhole, sa front, doon natin itatapat yung ating guhit. Ayan, meron na siya. Ngayon, igugupitin ko na. Dito, same lang din. Tapos dito sa front, kailangan sundan natin yung ginuhit natin. Tapos sa shoulder, maglalagay ng allowance. Tapos dito rin sa armhole, allowance din. Sewing allowance lang naman. Ayan, ito na yung ating front. Sunod natin yung ating bias. Dito sa pattern ng ating sleeve, meron din tayong center fold. Ayan, gawa lang tayo ng center fold dito. Tsaka natin itapat yung ating pattern. Ganyan. Dito may mga allowance na rin tayo. Basta tandaan lang natin ang center fold nakatapat sa tutok. Kailangan natin ng 2 piraso. Ito na siya ngayon. Gagawa lang tayo na bias niya para dun sa kanyang neck at sa armhole. Ito, pwede siyang ikombinasyon ng plain. Plain kung anong meron siyang kulay. Halimbawa, ito blue. Ayan, pwede siyang gawing para sa
neckline or pwede rin siyang white. Ayan, iibahin ko lang yung kulay ng ating bias. Ito ilalagay natin sa leeg niya. Kuha lang tayo ng bias cut para sa neck at sa armhole. Ayan, ito yung bias cut, pa-slide siya. Pa-slide siya mula sa length papunta sa wing. Ayan, mga 1 and 1/4 lang yung sukat ng ating bias or lapad. Ayan, ito na siya. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano naman siyang tatahiin. Dito guys, ang una natin gagawin, idudugtong lang natin yung shoulder. Isang side lang ng shoulder guys. Ang front at back. Ayan. Bali, isang side lang bago tayo mag-bias. After ko siyang idugtong, i-edging lang to. Tapos, mag-bias tayo. Ngayon, na-idugtong na, na-edging na. Nagpalit lang ako ng sinulid natin kasi black kanina. Ngayon, pinalitan natin ng blue. Kahit yung ibabaw lang guys. Para hindi lang makita yung sinulid natin pag iba kulay sa tail. Itong bias cut, ipapatong natin sa wrong side. Ito yung wrong side ng body at ang wrong side ng bias. Kung makikita nyo yung wrong side, yun din dapat ang nakaharap sa atin. Dito hindi natin kailangang maghatak. Kailangang alalay lang ang pagkabit para wag mahirapan tayo sa pagtiklop mamaya. Ayan, after nyan, nagkupit-kupit lang tayo dito sa mga dulo ng tela na wag natin magupit yung tinahiin natin. Para lang ito pag binaligtad sa pakor, hindi siya lalaban. Susunod lang siya. Ngayon, titiklopin natin to ng dalawang tiklop. Unang tiklop sa dulo, dulo ng tela, dulo nito, dulo nito, magkaharap. Then, isa pang tiklop sa pagitan nilang dalawa. Tsaka natin iwa 1/16 to sa gilid lang ng bias natin. Kung mahihirapan kayo guys sa ganito, pwedeng i-aspilin nyo na siya bago nyo tahiin. Yan, naikabit na natin yung ating bias sa neck. Ayan siya. Ngayon ikakabit natin yung kabilang shoulder. Dudugtong na natin siya. Tapos i-edging natin to. At kabit na muna natin yung bias natin sa sleeve para magpapalit ulit tayo ng sinulid mamaya sa body niya na. Dito sa wrong side, ganun din kagaya ng pagkabit natin kanina sa neckline. Yan, medyo madulas lang tabasin yung georgette, kaya ayan, makikita nyo parang hindi siya pantay. Parang lihis-lihis siya. Pero pag tinahiyan mamaya, hindi na yan. Ganun din dito guys. Pwede rin tayo mag top stitch dito sa side ng sleeve. Dito na ako mag-ano. Ibang pag-bias dito. May nakapatong lang sa ibabaw. Dito ititiklop na natin siya. Paloob naman, wala na yung dulo kanina nakapaharap sa kanya. Ngayon, tinap stitch natin nakaharap na dito. Ngayon, dalawang tupi, pero ang dulo ng pangalawang tupi doon sa dugtungan natin. Ito yung dugtungan. Yan ay nasa dulo ng tiklop. Okay na siya. Ngayon, kakabit natin siya dun sa body.
bago natin ikabit yung sleeve, pagkadugtong natin na edging na natin to, mag top stitch lang tayo dito. Itong dulo ng tahi natin sa sleeve is igawin natin sa side ng back. Tsaka natin ilak lang dito para hindi siya bubuka-buka. Maliit lang siya, guys. Para hindi na siya bubuka, hindi lalabas yung dugtong. Ngayon, ikabit natin yung sleeve. Ayan, ito yung ilisin lang natin yan kung may sumubra. Ito yung sa armhole. Idadapa natin yung sleeve natin. Hanapin lang natin, may ginupit tayo kanina sa gitna ng sleeve. Nakatapat sa shoulder. Itapat natin yan dito. Taas lang ng konti sa shoulder ng back. Papunta sa shoulder ng back. Yung gitna ng sleeve natin. Tsaka natin tahiin dito. Mula sa dulo ng manggas. Habang tinatahi. Ngayon, i-edgingin naman natin. Gusto natin siyang ma-edging yung ating armhole. Magsa-side close tayo ba? Kabilaan. Ayan, i-edgingin din natin to. Ayan, pero bago natin i-edgingin, side close din natin itong ating skirt. Ayan, pagharapin natin, bali isang dugtungan lang siya. Right side sa right side, kabilaan dulo. Isasara natin. Ayan, after yun, edgingin na natin tong ginugtong natin, tsaka yung laylayan niya. Ayan, after natin ma-edging, tiklupin muna natin tong laylayan. Edging ko na siya. Ayan, titiklop ko lang siya ng maliit. Mga 1/4 lang. 1/4 or 3/8. Ayan. Pag naitupi na natin, kunin lang natin yung kabilang side nitong dugtungan. Ayan. Ito yung pantay niya sa kabila. Ayan. Lagyan lang natin ng maliit na gupit. Ang tatapat sa magkabila ang gilid ng body natin. Ito yung body sa bandang itaas. Meron siyang kabilaan din. Ito ibaligtad natin. Iharap natin sa atin ang right side. Ayan. Tsaka ipasok natin dito. Pagkapasok niya, itapat na natin itong dugtungan sa gilid dito sa dugtungan din sa side ng pangitaas niya. Tapos, etong ginupitan natin, itapat na rin natin yan dito sa side naman ng dugtungan din ng gilid ng body. Tsaka natin tatahiin yan paikot. Minsan guys, dahil bias cut ang ating skirt, minsan luluwag yan. Kailangan lang alalayan natin yung hawak para pantay natin siyang mailagay dito sa pwede tayo maghatak sa ilalim para mailagay natin na lapat itong skirt natin dito sa body. Ayan. Pag napagdugtong na natin yan, edgingin lang natin. Ayan. After ko siyang edging, lalagyan lang natin ng garter itong bewang. Para meron siyang konting cord. Sa paglagay, hindi muna natin ilalabas yung skirt. Ganun pa rin, nasa loob yung skirt. Mag-start tayo dito. Papatong natin yung tahi sa garter. Ayan, hatakin lang natin yung garter kung hanggang saan na kaya niya or hindi ganun kahatak para lumapat sa tela.
After niya, yan, baliktarin na natin. Tapos na siya. Pero gagawin ko lang siya ng tali. Para medyo may design siya.